beloved Boss Mike Cervera. Kung akala ko talaga mga minamahal, crimes against humanity, war crimes lang yung kaso ni former President Duterte dito nga po sa International Criminal Court. Ngunit meron pa palang mas nakakagulat. Ano yun? Dahil kaakibat ng mga kasong yun, abay meron pala siyang RAPE. Oh, yun na nga yun. RAPE, panggagahasa. Oo, Mima, yun, panggagahasa. O, tuloy. Hindi ko nababanggitin, baka ma-censored tayo. Oo nga, wag mong banggitin. Ako na lang magbabanggit. Oo, maiyot. Tuloy. RAPE. So gusto nyo ng patunay? Okay, Oo, sige. Siyempre naman, kapag nagre-report ka, lalo dito sa channel ko, dapat, abay, may patunay. Huwag yung wala. Hindi naman tayo mga DDS na parang ka nagbalita, puro na lang fake news. Kahit walang data, kahit na walang patunay, sige lang sila ng sige. O ano, diba? Bangag. Wala namang ebidensya. Pag tinawag namin sa tanista si Digong, meron kaming patunay nun. Pag sinabi namin, rapist si Digong, meron kaming patunay nun. Pag sinabi namin maiyot, gano'n. Eto na. Parang ikaw, along Eto lang. Situation in the Philippines, Rodrigo Roa Duterte in the ICC custody. So, yan po yung first part, mga minamahal. So, ngayon, basahin natin yung second page. Yan, ipakita mo kung ano mga kaso ni Digong. Walang yan ito. Oo, buti na lang talaga, malupit ito si Mima mag-saliksik no? Ito, on February 10, 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC applied for an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes against humanity of murder, torture, and Ay, nako! Nakita niyo mga kababayan, siguro naman kitang-kita niyo yan, nandiyan sa dulo ng daliri ni Mima. Ano yung mga kaso, Mima? Crimes against humanity of murder, torture, and RAPE, pang-iiyot, mga wala na ho silang pagkakaiba ni Kibuloy. Bakit ba itong grupo ni Digong puro na lang ganito kaso? Grabe! Tapos nagre-reklamo yung mga bobo. Ano reklamo ng mga bobo? Yung mga adik, hindi ba kayo naaawa sa mga biktima nila? Sa biktima ni Digong, naawa ba kayo? Eto, meron ditong prueba, may resibo. Kaya pala itong si Kibulo ay si Digong, mga kababayan. Eto, mga kababayan, hindi maaligaga na, mga kababayan. Diba? Grabe, mga kababayan, si Digong. Oo. Abay, matindi. Kita nyo, ulitin natin, Mima. Ayusin mo yung pagbabalita mo, kasi ganito na gagawin natin lahat. Yung mga kaibigan nating vlogger, hingan natin ng mga balita nila. Di ba? Halimbawa, ballpoint, penge ko ng balita mo, ikaw naman, Takero, anong balita mo ngayong araw? Ikaw naman, Nyulo, sino pa? Koy, sino pa? Lahat, mga kababayan, hingan natin ng balita nila. Tapos, ibabalita natin lahat, yung mga nangyaring mga nahagilap ng mga kaibigan natin. Ano? So, eto na, mga kababayan. Mima, ano na? Balikan natin. Mga kababayan, pakinggan ninyo maigi, ha? Pakinggan ninyo maigi. Aba, baka naman gusto nyo mag-like. Boss Mike, ilan nag-like? Wala pa. Kukunti pala, wala pa sa kalahati. Eto na, Mima. Bakit? Ano ang iyong nasa liksik sa hindi nalalaman ng marami nating kababayan na kaso ni Digong? Eto daw po ay yung kasong panggagahasa o maiyot, mga kababayan. Sa amin, tawag namin maiyot. Ewan ko sa tawag ninyo, ano? Sa amin kasi, maatol. Kondad panggalatok. Maato-atol. Sa mga Ilocano naman.
Grabe. Ano sa Ilocano, paki-comment na lang. Ano? Mima, bakit nasabi na may kaso itong panggagahasa ang dating Pangulo ng Bansa na gusto pang gawing bayani? So ngayon, mga kababayan, kapag ka ba ikaw maiyot, magiging bayani ka na? Anong klaseng katangahan yun, mga kababayan? Kung yung isang tao na nasasadlak sa isang kaso kasama ang pagpatay, pag-torture, at pag-iyot, mga kababayan, abay gagawin nilang bayani? Nasa tama pa bang pag-iisip itong mga DDS na to, mga kababayan? Ibang klase, di ba, Robby? Ibang klase. Ito na. Mima, ibalita mo. Ang buong akala ko talaga, mga minamahal, crimes against humanity, war crimes lang yung kaso ni former President Duterte dito nga po sa International Criminal Court. Ngunit meron pa palang mas nakakagulat. Dahil kaakibat ng mga kasong yun, abay meron pala siyang RAPE. Nako! Hindi ko nababanggitin, baka ma-censored tayo. RAPE. Pang-iiyot, mga kababayan, ang ibig sabihin nun, ha? So gusto niyo ng patunay? Okay, sige. Situation in the Philippines, Rodrigo Roa Duterte in the ICC custody. So yan po yung first part, mga minamahal. Okay. So ngayon, basahin natin yung second page. Ito. On February 10, 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC applied for an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes against humanity of murder, torture, and iyot! Iyot yan, Mima, iyot. Oo, maiyot si Tigong. Grabe, mga kababayan, ang tanong ko na kanina. Meron na ba kayong hinala kung sino yan? Sino kaya yung complainant? Sino kaya, mga kababayan? Nako! Kaya alam mo, gusto ko nang umabot ng September para malaman na natin kung sino-sino tong mga nagre-reklamo na to mga kababayan, walang pinagkaiba kay Kibuloy, kaya pala sila ganun na ganun sila ni Kibuloy, ganun. Grabe, mga kababayan, kakaiba ito. Oo. Pala George. Naalala ko tuloy, mga kababayan yung kanilang taga-suporta. Naalala niyo ba yun? Yung kanilang taga-suporta, mga kababayan. Sino yun? Yung babaeng pala George din. Oo, naalala niyo ba yun? Dali mga kababayan pa-play ko lang. Ito naalala niyo ba to? 1 week now, mahigit. Ayan. Because of what happened to Tatay Digong and in solidarity of Tatay Digong. Dahil nandun nga siya nakadetain. At wala siyang sex. Ako din, hindi kami nag-sex ni Rodrigo. Yung problema pa talaga ng babae na yun yung sex ni Rodrigo Duterte, Ginoo ko, Lord. So, talagang nahihirapan na ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko yung complete solidarity with Tatay Digong. Nakikiramay kami sa kanyang pinagdadaanan na wala siyang Georgia. So, kami din ni Katribo, hindi kami nag-Georgia. Ginoo ko, So, Lord. masakit yun para sa akin personally. Hirap na hirap ako. Pinagdadaanan ko talaga yan. Parusa yan sa Yes ako, sa lahat, sa libog ko, wala akong, hindi ako masyadong panatag, hindi ako makatulog na maayos. Panulay. So, wala akong kantot. So, medyo talagang, dahil mahirap Mahirap namin kami mag-concentrate ni Katrina na mag-Georgia. Kasi, hirap na hirap na kami dahil nga syempre di ba naisip namin paghihirap ni tatay. Kami. So, Grabe. hindi pa naman ako natutuyot. Kaya lang nahihirapan talaga kami na makapagbuelo na maglandian or magkamanyakan. So, it is a personal struggle for me. Ay, abaw. Naintindihan nyo and I hope Bala kayo dyan. Nabuntong hininga na siya. thank you for listening to my problem. Sa mga DDS dyan. Mga kababayan, ang nagbabalita naman yan,
Ay, walang iba kundi si Munting Tinig. Pero balikan natin to kay Mima, mga kababayan, dahil pati ako nabigla sa balita na ito, mga kababayan. Oo, pinakita ka lang uli itong si oo, si Ante, mga kababayan. May kamukha talaga to eh. Oo, hindi ko lang maalala kung sino eh. Pero may kamukha talaga. Oo, ha? Oo. Ito na, oh. Mima, ibalita mo! Kung akala ko talaga mga minamahal, crimes against humanity, war crimes lang yung kaso ni Oh. former President Duterte dito nga po sa International Criminal Court. Ngunit meron pa palang mas nakakagulat. Ano? Dahil kaakibat ng mga kasong yun, abay meron pala siyang RAPE. Hindi ko na Oo. babanggitin, baka ma-censored tayo. Hindi, oo. Iyot ng iyot, kamo. Maiyot, oo. Maiyot, oo. Mima, nataon yan. Nakanganga ka. O, sige, tuloy. RAPE. Oo. So, gusto nyo ng patunay? Okay, sige. Situation in the Philippines, Rodrigo Roa Duterte in the ICC custody. Oo. So, yan po yung first part. Ay, ballpoint man ha. Ganito ha. Oo, mamaya, mag-uusap na nga lang tayo. Mamaya na. Nandiyan si ballpoint man. Subscribe niyo yan. Tuloy. Mga minamahal. So, ngayon, basahin natin yung second page. Ito. On February 10, 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC applied for an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes Against? against humanity of murder, torture, and Iyot. Maiyot si Digo. Grabe, tapos gagawin nilang bayani, mga kababayan, no? Sabi ni Robin, saka ni Marcoleta, ipapalit daw kay Jose Rizal. Grabe, tuloy. Ulit mga minamahal, yan. Sino kaya yung nagkaso ng ganyan? Sino kaya? Meron na ba kayong idea, mga kababayan, kung sino? O kasi wala akong idea, pero eto lang suspecha na lang. Sige, suspecha. Hindi kaya binigay ni Digong? Oo, binigay ni Digong. Ay, hindi. Binigay ni Kibuloy kay Digong para jerjerin? Ganun kaya nangyari? Alam naman natin na maraming nakapila si Kibuloy, sa KOGC. Di po ba, mga kababayan? Ayan ho ay balita. Huwag niyong itatanggi yan. Abay, maraming mga babae nagpatotoo na na pinipilahan si Kibuloy ng kanyang mga biktima na gagahasain. Hindi kaya naalayan. Naalayan si Digong, oo. Inalayan ni Kibuloy si Digong. Dahil ikaw, Digong, ay tuyot na. Oo. Ito para sa'yo. Tumikim ka ng bata. Ganun, mga kababayan. Grabe, no? Tuloy. Former President Duterte. My God. Well, kung sa bagay, mga minamahal, kung matatandaan din ninyo before, nag-joke siya about sa Australian na RAPE din. At ang sabi niya, dapat nga daw, mayor ang nauuna. Oo nga, yung Australian na ginahasa doon sa Davao, mga kababayan. Tapos sinabi niya, naku, nakita ko yung mukha, napakaganda. Oo, parang ang mga trip ni Kibuloy, hindi nyo ba napapansin Ako napansin ko. Parang ang trip ni Kibuloy at ni Digong yung mga mistisa. Di ba ba? Mistisa, mga kababayan, ang trip ni Digong at ni Kibuloy Kita niyo yung mga tinitira ni Kibuloy? Di ba, mga foreigner? Sino? Si Ibarra? Si Stephanie Ibarra. Di ba sabi dito sa mga balita? Sino pa, mga kababayan? Yung mga Ukrainian. Grabe, mga kababayan. Si Digong. Kita nyo naman yung nanay ni Sarah? Parang pinilit lang no? Magkakagusto doon sa itsura ni Digong na yon. Di ba? Grabe, mga kababayan. Sige, tuloy. Ano na? Nawala ka na ng boses. Alyan.
Sino kaya yung nagkaso ng ganyan kay former President Duterte? Oo nga. Sino? May idea na ba kayo mga kababayan? Ha? Oh, baka naman meron kayong idea o nalalaman, pwede nyo namang i-comment na lang dyan. Sa mga DDS nating mahal na mahal, meron ba kayong idea kung sino yung ginahasa daw di umano ni Digong? Sino kaya yung complainant? Sino yung na-jerger? Sino yung pinilit? Ang kasi, mga kababayan. Pero, sa kabila nito mga kababayan, abay gusto pa nilang gawin pa nila na na bayani. Anong sabi ni Marcoleta? Ay, baka maging daw, kapalit ni Dr. Jose Rizal, itong si Digong. Ganon din naman, itong sino? Si Mocha. Hindi gusto yun kasi maitim yun eh. Maitim si Mocha. Oo. Kamoka-moka pa, negra naman. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.